Kakakakanselang winasak ng Ukraine ang buong unit ng bomber ng Russia gamit ang isa pang tumpak na pag-atake sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Si Putin ay natatarananta sa pag-iisip kung ano ang magagawa niya para maprotektahan ang natitira niyang mga bomber habang nangangako ang Ukraine. May paparating pa. Noong ika-27 ng Hunyo, iniulat ng Euromaidan Press na ang malakihang pag-atake ng drone ng Ukraine na tumarget sa Marinovka Airfield sa Volgograd Oblast ng Russia ay hindi lang tumama sa target kundi naging napakalaking tagumpay. Matindi ang pinsala. 4 sa Su-34 na eroplano ng Russia ang ngayoy abo na. Ang mga eroplanong ito ay palaging ginagamit ng mga puwersa ni Putin upang maglunsad ng mapanirang glide bomb attacks laban sa mga lungsod at infrastruktura militar ng Ukraine. Ang layunin ay palaging takutin at nagtatagumpay si Putin. Mula nang simulan niya ang pananakop, mahigit 13,300 sibilyang Ukrainian na ang napatay ng kanyang mga puwersa at halos 33,000 pa ang nasugatan. Ang pag-atake ng Ukraine ay naglunsad ng ilang long-range na drone papasok sa teritoryo ng Russia na bumiyahe ng hindi bababa sa 200 at 49 na milya bago tumama sa Marinovka. At hindi lang Su-34 ang nakaramdam ng bagsik ng pampasabog ng drone ng Ukraine. Ang paliparan ay ginagamit ng Russia para sa pagseserbisyo at pagkukumpuni ng kanilang mga eroplano. Ibig sabihin maaaring nawala na ng access ang Russia sa isang pasilidad na tumutulong sa kanila na mapanatili ang kanilang Air Force sa himpapawid. Kung walang kakayahang mag-ayos o magserbisyo, mas kaunti ang mga eroplanong makakapagpakawala ng glide bomb sa Ukraine mula sa likod ng linya ng kalaban. Kinumpirma ng pangkalahatang staff ng Ukraine ang pag-atake sa isang Facebook post noong Hunyo 27 kung saan sinabi ng Security Service of Ukraine at Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine na winasak nila ang 2 eroplano ng Russia na Su-34 sa Aerodrome Maronivka sa rehiyon ng Volgograd. 2 pa ang nasira. Nagsagawa ng pinagsamang operasyon ang Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine at ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine na nagresulta sa pagkasira ng 2 Russian fighter bombers na Su-34 at 2 pa ang nasira. Ang mga multifunctional na fighter ng kalaban na ito ay aktibong ginagamit sa unahan para sa pambobomba, kabilang na ang para sa Cub Skids. Kinumpirma rin ng pangkalahatang kawani na nagtagumpay ang mga drone na magdulot ng sunog sa sektor ng teknikal na operasyon ng paliparan na pinaniniwala ang doon dinadala ng Russia ang mga eroplanong kailangang ayusin. Nagbigay ang Newsweek ng follow-up na ulat noong ika-28 ng Hunyo na nagsasabing ang mga paunang pagtatasa ay nagpapahiwatig na nagtagumpay ang mga drone ng Ukraine na tuluyang sirain ang 2 sa Su-34 ng Russia, habang ang 2 pa ay nasira ngunit hindi tinukoy kung gaano kalala. Siyempre, maaaring ang pinsalang iyon ay katumbas na rin ng pagkasira ng mga eroplano. Kung nawala na rin ang mga pasilidad ng pagkukumpuni sa Marinovka, maaaring magpasya si Putin na isuko na lang ang kanyang mga nasirang bomber kaysa isugal pa ang paglipat ng mga ito sa ibang pasilidad. Ano man ang kaso, malaking panalo ito para sa Ukraine. Pero ano ang sinasabi ng Russia tungkol dito? Official hindi pa nagkokomento ang Defense Ministry ng Russia tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa Marinovka. Iyon pa lang ay nagpapakita ng matagumpay ito. Madalas sabihin ng Russia na napabagsak nila ang mga drone ng Ukraine at ang anumang pinsala sa mahahalagang infrastruktura ay dulot lang ng mga debris ng drone at hindi ng direktang tama. Hindi ngayon. Malamang alam ng Kremlin na hindi nila kayang ipaliwanag ang pagkasira ng 4 na sasakyang panghimpapawid, pati na rin ang isang technical na pasilidad. Kaya't pinipili nilang manahimik hanggat maaari tungkol sa buong insidente. Hindi ganoon ang kaso para sa mga Russian na military blogger sa Telegram. Ayon sa Defense Blog, ilang pro-Kremlin na Telegram account ang nagkumpirma ng pag-atake at nagreklamo sa lubos na kakulangan ng depensa sa himpapawid na naging dahilan kung bakit ito nangyari. Isa sa mga account na iyon ay ang Fighter Bomber Telegram channel na ayon sa Defense Blog ay malapit na konektado sa Aerospace Forces ng Russia. Naglabas ang channel na iyon ng isang prangkang pahayag na nagpapaliwanag kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng pag-atake ng Ukraine kay Putin. Wala nang saysay pang magkomento tungkol sa Marinovka. Mas marami pang multibilyong ruble na pagkalugi na sana ay napigilan at dapat napigilan.
Habang ang ibang mga pro-Russia na komentaryo ay mabilis na bumatikos sa channel dahil sa ganoong prangkang komento. Makikita natin dito ang pahiwatig ng pagkadismaya na nararamdaman ng marami sa loob ng Russia kay Putin. Mas marami pang pagkatalo, mga pag-atake na hindi sana nangyari. Ito ang mga salita ng mga taong nasa loob ng militar na sawang-sawa na sa mga nabanggit natin sa simula ng video na ito. Isa na namang araw at isa na namang matagumpay na pag-atake ng Ukraine na nagdulot ng malaking gastos at pagkawala ng mahahalagang kagamitan sa Russia. Ang ganitong mga uri ng pag-atake ay masyadong madalas para sa kagustuhan ng Russia at mukhang wala nang magawa si Putin tungkol dito. Kung umaasa ang Russia na magdudulot ng alinlangan tungkol sa laki ng tagumpay ng Ukraine noong ika-27 ng Hunyo, ang mga pag-asang iyon ay nawala ilang araw lang ang lumipas nang lumabas ang mga satellite images ng Marinovka base noong ika-29 ng Hunyo. Iniulat ng Defense Express ang tungkol sa mga larawang iyon na ibinahagi ng open source intelligence community na Cyberborozhno sa Telegram. Kumpirmasyon ng resulta ng pagkatalo ng Su-34 na eroplano noong gabi ng ika-27 ng Hunyo ayon sa Telegram channel. Ang mga satellite image mula Hunyo 29 ay nagtatala ng resulta ng matagumpay na pag-atake sa isang paliparan ng Russia. Ayon sa ulat ng Security Service of Ukraine, 2 Sukhoi 34 na eroplano ang tuluyang nawasak at 2 pa ang nasira. Makikita ang mga bakas ng posibleng pagsabog ng mga nakasabit na sandata sa isa sa mga lugar ng eroplano. Ang bahaging ito ay minarkahan ng dilaw sa larawan. Ipinapansin ng Defense Express na ang mga satellite image na kuha ilang araw bago ang pag-atake ng Ukraine ay nagpapakitang naroon na ang mga eroplano ng Russia noong ika-29 ng Hunyo. Ipinapakita ng mga satellite image ang malinaw na bakas ng pagsabog sa mga lugar kung saan nakapwesto ang mga Su-34 na nagpapahiwatig na nagawa ng Ukraine ang sunod-sunod na direktang tama na naging sanhi ng pagsabog ng panlabas ng mga bala ng Su-34. Ang meron tayo dito ay hindi mapapasubali ang ebidensya ng tagumpay ng Ukraine. Ang mga satellite image na iyon, kasabay ng hindi pangkaraniwang pananahimik ng Russia tungkol sa pag-atake, ay nagsasabi sa atin na matindi ang tinaman ng Ukraine sa Russia. Magagalit ng husto si Putin. Alam niya na kahit saan niya ilagay ang kanyang mga kagamitan sa loob ng Russia. Ipinakita na ng Ukraine nang paulit-ulit na kaya nitong gamitin ang mga drone para sirain iyon at iiwan siyang humaharap sa mas marami pang multibilyong dolyar na pagkalugi sa panahong ang ekonomiya ng kanyang bansa ay nahihirapan dahil sa bigat ng pananakop na siya mismo ang nagsimula. Narito kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa hinaharap ng digmaan sa Ukraine. Una sa lahat, nagawa ng Ukraine natanggalin ang 4 sa pinakamahalagang sandata sa arsenal ni Putin. Ayon sa Army Recognition, ang eroplanong ito na may NATO reporting name na Fullback ay isang twin-engine, twin-seat na strike fighter. Iyan ay isang upgrade mula sa Su-27 at nilayon na maging kapalit ng Su-24. Isa itong multi-role na eroplanong inaasahang magbibigay daan sa Russia na makamit ang dominasyon sa mga pinagtatalo ng airspace. Siyempre, hindi naman ganoon ginagamit ni Putin yon. Nabigo ang kanyang pagsubok na dominahin ang airspace ng Ukraine noong simula ng kanyang pananakop. Kaya napilitan ang leader ng Russia na itago ang mga mahihinang eroplanong ito sa likod ng kanilang mga linya. Ayon sa Army Recognition, bawat makina ng Su-34 ay may lakas na 30,000 libra ng thrust at may afterburners ito na nagpapahintulot na maabot nila ang pinakamataas na bilis na Mach 1.8. Maaari silang maglakbay ng hanggang 2,485 milya at may service ceiling na humigit kumulang 10.3 milya na maglalagay sa kanila sa labas ng abot ng maraming air defense system ng Ukraine kung magiging sapat ang tapang ni Putin para ipadala ang mga ito sa loob ng Ukraine. Ang Su-34 ay isa rin sa pinaka-advanced na eroplano sa arsenal ng Russia. Ito ay nilagyan ng forward-looking faceted array radar at ilan sa pinaka-advanced na electronic warfare countermeasures na kayang gawin ng Russia. Ang eroplano ay may inertial navigation system na sinusuportahan ng Global Naya Navigationaya Sputnikovaya, sistema satellite navigation system ng Russia, bagamat ayon sa Army Recognition, malamang ay compatible din ito sa Global Positioning System. Ang kombinasyong iyon ay nagbibigay daan para sa automated flight pathing, kung saan ang
Ang eroplano ay kayang i-deploy gamit ang pre-program na ruta ng paglipad, bukod pa sa direktang kontrol ng piloto. Malakas ding umatake ang Su-34 at iyan ang dahilan kung bakit gustong pabagsakin ng Ukraine ang mas marami nito hanggat maaari. Bilang isang multifunction strike bomber, ang Su-34 ay maaaring lagyan ng iba't ibang uri ng sandata. Lahat ng eroplano ay may kasamang 30 mm na GSH 30 isa kanyon na may pagitan ng 100 at 50 hanggang 180 bala. Ang Su-34 ay may 12 panlabas na hardpoints na nagpapahintulot dito na magdala ng iba't ibang uri ng mga misil, kabilang ang KH-30, isa armor-piercing KH, 20 siyam LTE KH, 50 siyam ME at S-25 LD. Binibigyan ito ng kakayahang umatake sa mga target sa himpapawid at sa lupa. Mas nakakabahala para sa Ukraine ang kakayahan ng Su-34 na magdala ng hanggang 6 na CAB-500KR o 3 CAB-1500KR na guided aerial bombs. Ito ang mga pansamantalang glide bomb na ginagawa ng Russia gamit ang mga heavy bomb mula pa noong panahon ng Soviet na naging sanhi ng matinding pinsala sa mga lungsod ng Ukraine. Ngayon, may 4 na Su-34 na hindi na makakapagpakawala ng mga glide bomb na iyon. Masamang balita yan para kay Putin sa dalawang aspeto. Pagdating sa mga stockpile, hindi naman talaga nauubusan ng Su-34S ang Russia. Sa pangunahing kontrata ng bansa para sa mga jet, nakatanggap sila ng 131 nito sa kabuuan. Pero malamang ay ilan dito ang nawala na dahil sa mga aksidente at isinulat na bilang talo kahit bago pa magsimula ang digmaan sa Ukraine. Habang natapos ang malaking kontratang iyon noong 2020. Simula noon, nagpatuloy lang ang Russia sa mababang antas ng produksyon ng pinahusay na Su-34M na variant, kung saan ang pinakabagong batch ay naihatid noong Abril 2025. Kaya, kahit na teknikal na nasa produksyon pa rin, napakabagal ng paggawa at hindi ito sapat para agad mapalitan ang mga nawalang eroplano tulad ng 4 na jet na nawasak sa Marinovka. Pero kumukuha siya mula sa imbakan na napakabagal lang din ang pagdagdag. Patuloy pa rin ang produksyon ng pinahusay na Su-34M at magpapatuloy ang mga delivery hanggang 2025. Pero sa bilis na sobrang bagal para makasabay sa dumaraming pagkalugit. At alam na ngayon ng Ukraine na kaya nitong tamaan pa ang mas maraming Su-34 sa hinaharap kung kinakailangan. Ang pangalawang problema para kay Putin ay ang gastos ng pag-ataking ito. Hindi pa isinasaalang-alang ang pagkawala ng mga teknikal na pasilidad ng Marinovka na mahirap tantiyahin ang halaga. Kailangan nating isaalang-alang ang parehong nasirang mga pasilidad at ang patuloy na gastos sa Russia dahil hindi nila magawang ayusin at serbisyuhan ang mga eroplano. Ang Su-34 ay hindi isang murang makina. Isa ito sa pinakamahal na eroplano na mayroon ang Russia, na bawat isa ay nagkakahalaga ng $36 na milyong para gawin. Ayon sa Kyiv Post, ibig sabihin, nagdulot ang Ukraine ng hindi bababa sa $144 na milyong na pinsala sa Russia gamit ang mga long-range na drone na malamang ay mas mura ng malaki kumpara sa halagang iyon. Ayon sa Business Insider, malapit nang maubos ng Russia ang kanilang mga reserbang pinansyal. Pagsapit ng taglagas ng 2025, bumaba na ito sa $31 bilyong kumpara sa $117 bilyon noong 2021. Ibig sabihin, si Putin ay literal na hindi na kayang tiisin ang mga uri ng pinansyal na dagok na ibinigay sa kanya ng Ukraine noong Hunyo 27, 4 ang nawasak o nasira. Ang Su-34 ay hindi lang nangangahulugan ng pagbawas ng mga pag-atake sa teritoryo ng Ukraine. Sila rin ay kumakatawan sa isa na namang paraan kung paano pinipiga ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng mga target militar na pinipili nitong sirain. Gayunpaman, hindi natin maaaring balewalain ang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa mga pag-atake sa himpapawid ng Russia. Malinaw na mas magtitiwala si Putin kaysa dati sa paggamit ng glide bombs sa taong 2025. Itinuro ng Newsweek na ang Su-34 ang pangunahing eroplanong ginagamit ng Russia para maglunsad ng mapanirang missile at glide bomb, mga pag-atake na nagdulot ng matinding pinsala sa mga lungsod ng Ukraine nitong mga nakaraang taon.
Kailangan lang nating tingnan ang mga nagdaang araw para makita iyon. Ang pag-atake ng Ukraine ay nangyari 2 araw lang matapos ang malawakang pag-atake ng Russia sa teritoryo ng Ukraine na nag-iwan ng 10 patay at 50 sugatan. Kahit na nagawang pabagsakin ng Ukraine ang 21 sa 23 Shahid drone na ginamit ng Russia sa pag-atake, hindi nila napigilan ang lahat. Isang drone ng Russia ang tumama sa lungsod ng Odessa na pumatay sa isang mag-asawa at nakasugat ng hindi bababa sa 14. Sa Samar, na nasad ni Dnipropetrovsk Oblast, 5 tao ang napatay at hindi bababa sa 25 ang nasugatan dahil sa mga misil at bomba. Ang nakikita natin dito ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng Russia, ang patuloy at matinding pag-atake sa Ukraine mula sa himpapawid. Malinaw na layunin ni Putin na paigtingin pa ang ganitong uri ng mga pag-atake mula sa himpapawid habang lumalalim ang kanyang pananakop pagpasok ng taong 2025. Noong Pebrero, iniulat ng Euromaidan Press na plano ng Russia na gumawa ng 75,000 glide bomb sa taong 2025, nakatumbas ng produksyon na humigit kumulang 205 bawat araw. Iyan ay halos doble ng 100 bawat araw na ginagawa ng Russia noong Setyembre. Kaya mga kamandian, 2024 na nagpapakita na ang mga glide bomb ay lalo pong magiging sentro sa estratehiya ni Putin habang nahihirapan ang kanyang mga tropa sa lupa. Hindi iyon magbabago. Pagkatapos ng pag-atake ng Ukraine noong Hunyo 27, hindi babagalan ng Russia ang paggawa ng glide bomb kahit na nawalan sila ng 4 na eroplanong ginagamit nila para maglunsad ng mga bombang iyon. Pero naaalala mo ba kung saan ang Marinovka Air Base? Nabanggit natin kanina na ang Marinovka ay mga 249 na milya mula sa hangganan ng Ukraine. Ibig sabihin, perpektong pwesto ito para gamitin ng Russia bilang panimulang lugar ng kanilang pambobomba at pag-atake ng mga misil. Kahit hindi ginagamit ang Marinovka para sa layuning iyon, dahil isa itong paliparan para sa pagkukumpuni at pagseserbisyo, malamang na ito ang tumutulong para mapanatili sa ere ang mga eroplanong ginagamit ni Putin sa iba pang kalapit na airbase. Ang pagkawala ng 4 na Su-34 ay nangangahulugan na mawawalan ang Russia ng 4 sa mga paborito nitong eroplanong ginagamit para sa glide bomb na pag-atake. Sa huli, nangangahulugan ito na maaaring hindi na kasing epektibo ang mga susunod na glide bomb na pag-atake ng Russia, lalo na kung napilitan si Putin na gumamit ng mas matatandang aerial platform na malapit nang matapos ang kanilang buhay serbisyo. Lahat ng ito ay paunti-unting pinsala laban sa setup ng opensiba ng Russia na nagdudulot ng matinding problema para sa Ukraine. At kung magagawa ng Ukraine na sundan pa ang pag-atake nito gamit ang Su-34 ng mas marami pa sa hinaharap, maaaring matagpuan ni Putin ang sarili niya na may 10,000 glide bomb na hindi niya kayang ilunsad. Isa pa yan sa dahilan kung bakit magngingit-ngit si Putin. Dahil kailangan niyang masaksihan na mas marami pa sa kanyang mga bomber ang bumagsak. Sa panahon na sinusubukan pa ng Russia na makabawi mula sa mapanirang Operation Spiderweb ng Ukraine, ang kahangahangang pag-ataking iyon kung saan palihim na nagpasok ang Ukraine ng 117 drone sa teritoryo ng Russia na inilunsad sa 4 o 5 iba't ibang airbase sa loob ng kalaliman ng teritoryo ng Russia, ay nagresulta sa pagkawala ni Putin ng halos 1/4 ng kanyang bomber fleet. Tandaan na pinaniniwala ang mayroong 130 strategic bomber ang Russian Air Force bago naganap ang operasyong iyon. Ang Operation Spiderweb ay nag-iwan sa Russia ng mas mababa sa 100 at bawat kasunod na pag-atake sa mga target tulad ng Su-34 ay lalo pang nagpapabawas sa bilang na iyon. Ito ay isang problemang kinakaharap ng Russia sa mas malawak na saklaw sa buong fleet ng kanilang mga bomber. Sa Operation Spiderweb, nawalan ang Russia ng Tupolev, 75 MS at Tupolev, 22M tatlong bomber na, tulad ng Su-34, ay ginamit nitong mga nakaraang taon para maglunsad ng mga missile at glide bomb sa Ukraine. Matapos ang operasyong iyon, iniulat ng Moscow Times ang mga komento ng eksperto sa aviation ng Royal United Services Institute na si Justin Bronk, na naniniwala na hindi rin kayang palitan ng Russia ang alinman sa mga eroplanong iyon. Ang mga pagkalugi ay maglalagay ng matinding presyon sa isang mahalagang puwersa ng Russia na dati nang gumagana sa pinakamataas na kapasidad. Ayon kay Bronk noon, binanggit din niya na sinusubukan ng Russia na bumuo ng isang bagong bomber na tinatawag na Perspektivny Aviacyjny Kompleks Dalny Aviacji Razrabotka
ngunit hindi ito makikita o magagamit sa malapit na hinaharap. Ang paunang produksyon ay hindi nakatakdang magsimula hanggang 2027 at maaaring makaranas ng matinding pagkaantala ang programa dahil sa digmaan sa Ukraine. Mahihirapan ang Russia na maipatupad ang Perspektivny Aviacyonny Complex Dalny Aviachi Razrabotka program sa susunod na 5 taon, lalo na kung bibilisan pa nila ito dahil sa kakulangan sa budget at mga limitasyon sa materyales at teknolohiya sa industriya dulot ng mga parusa. Lahat ng ito ay nagreresulta sa isang bagay na ayaw aminin ni Putin. May problema ang Russia sa mga bomber at pinalala pa ng Ukraine ang problemang iyon ng pabagsakin nila ang 4 na Su-34. Ipinakita rin ng Ukraine kung gaano nakahina ang depensa sa himpapawid ng Russia noong ika-27 ng Hunyo. Tandaan, nabanggit natin kanina ang fighter bomb Telegram channel at ang halos pagkadismaya nitong pahayag na hindi dapat nagawang tamaan ng Ukraine ang Marinovka. Tama ang channel. Ang mga ganitong pag-atake ay hindi dapat posible, lalo na kung pakikinggan mo sina Putin at ang mga kasamahan niya sa Kremlin. Pero ang muling ibinunyag ng Hunyo 27 ay ito. Ang mga sistemang panghimpapawid na depensa ng Russia ay sobrang nipis na ngayon dahil sa digmaan sa Ukraine, kaya wala na talagang sapat para maprotektahan ang lahat ng mahahalagang kagamitan ng bansa. Paano nga ba? Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 1,100 at 89 na unit ng anti-aircraft war hanggang Hunyo 29. Ang mga natitirang depensa sa himpapawid ng Russia ay napatutunayang hindi epektibo laban sa mga long-range na drone ng Ukraine. Nakikita natin yan sa pagkasira ng Ukraine sa 4 na Su-34 at mahigit 1 linggo bago nito. Naiulat na nagawang tamaan ng Ukraine ang Akhtubinsk Air Base gamit ang mga drone na nagdulot ng pinsala sa 2 sa pinakamahalaga at napakamodernong Su-57 ng Russia. Hindi sana nangyayari ang mga pag-ataking ito kung sapat ang air defense systems ng Russia. At pinakamahalaga, kung kasing husay ng sinasabi ni Putin ang mga sistemang iyon. May malinaw na kahinaan ang Russia sa air defense. Noong ika-27 ng Hunyo, sinamantala ng Ukraine ang kahinaang iyon at patuloy pa nila itong gagawin. Sa ngayon, nagsusumikap ang Ukraine na makagawa ng mas maraming drones hanggat maaari dahil napatunayan na nilang paulit-ulit na ito ang pinaka-epektibong sandata ng bansa laban sa Russia. Sa katunayan, 3 araw bago ang pag-atake sa Marinovka, nagsalita si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa NATO Defense Industry Forum sa The Hague at sinabi niyang kaya na ngayon ng Ukraine na gumawa ng 8 milyong drones kada taon. Ang tanging problema ayon kay Zelensky ay wala raw sapat na pondo ang Ukraine para maabot ang bilang na iyon. Ang ating potensyal sa produksyon ng depensa ay lumampas na sa $35 bilyong ayon kay Zelensky. Kasama rito ang halos 1,000 uri ng produkto. Pero mga 40% ng potensyal na iyon ay kulang sa tamang pondo. Halimbawa, kaya naming gumawa ng mahigit 8 milyong drone ng iba't ibang uri bawat taon. Pero ang pondo ay sapat lang para sa mas kaunti. Malinaw ang mensahe. Kung makakakuha ng mas maraming pondo ang Ukraine, mas malakas nitong matitira ang Russia. Habang naghihintay, ginagawa ng Ukraine ang lahat ng makakaya nito para mapalakas ang kalamangan nito sa drone. Pinapataas ng bansa ang produksyon ng mga interceptor drone nito na ginagamit nila para pabagsakin ang mga Shahid ng Russia bago pa ito makalapag sa mga target ng Ukraine. Inanunsyo rin ng Ukraine at ng United Kingdom ang isang kasunduan na magsanib puwersa sa paggawa ng mga drone noong ika-23 ng Hunyo. Sabi ni Zelensky, kailangan niya ng pondo at mukhang makakakuha siya nito. Kung magpapatuloy ang agos na ito, mag-aalala si Putin. Ang Ukraine na kayang gumawa ng mas maraming drone ay isang kalaban na kayang sirain ang mas marami pa niyang pinakamahahalagang ari-arian. Ngayong sapat nang napahina ang depensa sa himpapawid ng Rusya, pinapataas na ng Ukraine ang paggamit nito ng mga drone. Sa mga darating na buwan, asahan mong mas marami pang ganitong uri ng malalalim na pag-atake sa teritoryo ng Rusya ang magagawa ng Ukraine tulad ng ginawa nila noong Hunyo 27. Mas marami pang Su-34 ang maaaring mabiktima ng mga drone ng Ukraine, pati na rin ang iba pang mga plataporma sa himpapawid na ginagamit ng Rusya para magpakawala ng kanilang mapanirang glide bombs. At sa bawat pagkatalo, mas lalong nadaragdagan ang pressure kay Putin
bilang matatag na leader ng Rusya, habang nakikita ng kanyang mga tao na tinatamaan ang kanilang bansa sa militar at ekonomiya. Ang realidad na kailangang harapin ngayon ni Putin ay ang pagbagsak ng Russian Air Force. Panoorin ang aming video para malaman kung gaano kalala ang problema. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine.